Mga pulis ito! Wala dyan ako! No, dyan! Dyan! Dito! Sige! Bilisan nyo! Sige, dyan! Sige! Bilisan nyo! Babagal! Oh, ikaw! Go! Tumayo ka! Tayo! Ka, ha? Tayo! Halika! Oh, kayo! Sumunod kayo! Adrian? Adrian? Ano ba yan? Hindi ako makatulog eh. Naiisip ko ang ating anak. Baka kung saan na siya napunta. Kung ano na ang nangyayari sa kanya. Vicky, malaki na si Gaspar. Kaya niya ng pangalagaan ng kanyang sarili. Sige, matulog ka na. Honey, hindi kaya mabuti eh. Hanapin natin siya. Nang sa ganon alamin natin kung ano ang kanyang kalagayan. Kawawa naman siya, honey Siya. Ako nang bahala. Bukas hanapin kong magaling mong anak. Sige, matulog ka na. Vicky? Vicky? Vicky, halika! Ano ba nangyayari sa'yo? Para ka naman nasusunugan dyan eh. Andyan na ako, honey. Madali ka! Oh, bakit? Nabasa mo na ba ang dyaryo ngayong umaga? Hindi pa. Bakit? Anong balita? Huwag mong sabihin tungkol kay Gas. Well, you better believe it. Ni-raid ng mga narcotic agents ang isang den na dinadaosan ng mga drug addicts. At isa sa mga naresto si Gaspar Oliver na dapat patuloy ang pangalan ko. What a shame! Ano ang gagawin nila sa kanya? I don't know. Siguro, ikukulong. Ikukulong? Saan siya ikukulong? How do I know? Dapat mapuntahan natin siya. Halika na, Adrian. Saan ba siya ikukulong? Anong gagawin nila sa anak ko? Ayon sa intelligence report nito, kumpirmado na ang lahat ng pagpapasalang at liquidation ng mga pulis at mga sundalo dito sa Metro Manila ay kagagawan ng hit squad ng grupong pinanguna ni Cabal, otherwise known as Commander Baltasar. Ang kanilang operation ay tinatawag na Agaw Armas. Bawas ako. Mga bata, tandaan ninyo, masyadong mapanganib at notorious itong si Commander Baltasar. Subalit, we will get him alive. Huhulihin natin siya ng buhay. Meron silang bagong itinatatag na liquidation squad. Ang pangalan ay Delta Force. Mas marami tayong impormasyon na makukuha kung mahuhuli natin siya ng buhay. Is that clear? Yes, sir. That's all, ma'am.
Bakit, anak? Bakit ka malungkot? Kasi Daddy, kasi nag-aalala ako. Baka kung ano mangyari sa'yo. Balitang balita na si Commander Baltasar ay mapanganib. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tsaka, alam ko naman na malaki ang sampalataya mo sa kanya, hindi ba? Opo, Daddy. Ang gawin mo na lang, pagdasal mo na lang ang daddy mo, okay? Ito ang tandaan mo na. May awa ang Diyos. Babalik at babalik ako. Tingnan mo.
Mrs. Oliver, nandito ho ang anak ninyo. And we are doing the best that we can. I'm sure we'll be successful in treating him. Maraming salamat sa inyong concern for my son. Oh, is there a possibility for me to see him today? Oh yeah. Meron kami ngayong fellowship doon sa aming multipurpose hall and I require all the patients to attend. Thank you, Colonel. Thank you. Gus? Sir, Ano yun? pwede ho bang magtanong? Yun ho bang nasa loob ng selda, si Gaspar Oliver? Hindi ho. Yun ho si Commander Baltasar. Yun ho yung notorious hitman ng Delta Force Unit na nahuli ho namin. Ganun ho ba? Saan ho ba yung Narcom Rehabilitation Center? Dyan ho yun sa next building. Salamat. Gaspar Oliver, may dalaw ka. Cynthia. Gus? Teka, ikaw nga ba si Gus? Sino yung nakita ko sa selda? Kamukha mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi, wala. Siguro nahihilo lang ako. Nalilito ako. Kumusta ka na? Ha? Melchor, kamusta ka na? Bakit ka sumama sa masamang loob na yun? Tingnan mo tuloy nangyari sa'yo. Nakulong ka. Igor, ginawa ko lang naman yun dahil sa hangarin kong makaahon tayo sa kahirapan. Alam kong mali at masama ang pagsama ko sa sindikato. Pero wala na akong alam na ibang paraan para makaangat tayo sa buhay. Hindi mo dapat ginawa yun. Akala mo ba ginusto ko yun? Kung hindi ba tayo naghihikaw sa buhay? At hindi sa bawat araw na ginawa ng Diyos kaharap natin basura? Sa tingin mo papasok ko sa ganung uri ng trabaho? Hindi. Kaya lang mo nung nagkaganito, ay halos wala tayong makain. At ang mga damit natin, mababaho, punit-punit.
Wala tayong pera. Simpleng buhay lang naman hinangat natin, di ba? Yung bang hindi tayo laging gutom? At sa tuwing pagmulat natin bawat umaga, may makikita tayong magandang araw. Magandang hinaharap. Pero wala. Wala. Hindi tumating yung umagang yun. Pero nagsisisi ako. Dahil alam ko nasama ako sa maling pamaraan. Melchor, naunawaan namin ang nangyari sa'yo. Subalit, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa tayo. Nasusulat dito ang pag-asa natin. Ito ang nagpamulat sa akin sa katotohanan. At nalaman ko na ang lahat ng tao sa mundong ito ay pilay sa espiritual. Bagamat, nakikita mo akong pilay sa pisikal, hindi na ako pilay sa espiritual. Ito ay dahil sa himala ng ating Panginoong Hesus sa buhay ko. Ito ang Bibliyang napulot mo sa basurahan. Kailangan mo ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayong lahat ay tumayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay narito kasama ng aming grupo, ang Tinig ng Himala Christian Family Fellowship, upang ipahatid sa inyo ang kakaibang mensaheng nais ipadala sa inyo ng Diyos sa mga panahong ito. And that is, God loves you and He has a wonderful plan and purpose for your life. Opo, maging sino ka man, babae o lalaki, bata o matanda, mayaman mo na mahirap, mahal ka ng ating Diyos. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito ay binigyan po niya ako ng pagkakataong madala sa inyo ang magandang balita mula sa ating Panginoong Hesus. Ano po ang magandang balitang ito, mga minamahal? Kayo pong lahat na narito sa likod ng rehas na bakal, marahil po ang karamihan sa inyo ay nawawala na ng pag-asa sa buhay. Ang iba sa inyo ay resign na dito na kayo tatanda at mamamatay. Subalit tandaan niyo, mga minamahal, merong Diyos na sa inyo nagmamahal. Maaring naging magulo ang inyong buhay at marami ka ng pagsubok na pinagdaanan, ngunit nabigo. Malugod ka pa rin inaanyayahan ng Panginoong Hesus na lumapit ka sa Kanya at tanggapin ang Kanyang kapahingahan. Maraming tao sa ngayon ang ginagamit ng kaaway upang linlangin ang kapwa-tao. Iyain ang mga bilanggo upang ang mga bulag ay makakita, upang ang mga nakagapos ay makalaya. Tandaan niyo, mga minamahal, makinig lang kayo sa salita ng Diyos, at kapag ang salita ng Diyos ay nakapasok sa inyong puso at nagawa niyong manampalataya, mabubuksan ang bintana ng langit, magkakaroon kayo ng mga himala sa inyong buhay. At kahit anong sama o pagkaliko ng iyong buhay, at marahil marami ka lang napagnakawan o kapwa na nasaktan, gawa ng kasalanang umaalipin sa iyo, maging ikaw isang drug addict na sa wari mo'y wala ng pag-asa. Ang iyong bukas, kahapon at ngayon ay nakasalalay na sa drugs. Kaibigan, meron akong mabuting balita para sa iyo. Kaibigan, narito si Jesus upang bigyan ka ng bagong buhay, bagong pag-asa. 2,000 taon na ang nakakaraan doon sa krus ng Kalbaryo. Tumigis ang dugo ng Diyos upang ang anumang kasalanan ay hindi makahadlang at anumang kadiliman o kasamaan ay hindi maglayo sa iyo at sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, remember this. God will start a new life in you, and you will have a new beginning. Yan ang magandang plano ng Diyos para sa iyo at para sa ating lahat. Kaibigan, bakit hindi mo tanggapin ang Kanyang paanyaya ngayon din upang maranasan mo ang bagong buhay kay Kristo Jesus? Sabi niya, sino man ang lumalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Nais ba niyong lumapit kay Jesus?
itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Hallelujah! Glory be to God! At ang Diyos po ay dakila, ibibigay ang hinihingi ng inyong mga puso. Praise God! Hanggang sa linggong darating, sana'y makasama namin kayo muli. Salamat! Gas? Gas! Gas! Halika. Ma. Hi, Ma. Ma, it's good to see you, Ma. It's good to see you too. O ano, kumusta ka? You know, I missed you. I miss you too, Ma. Oh. Ma, siya nga pala, siya si Cynthia. Hi. Hello? Hello. Para sa'yo. Uy, ang sweet-sweet mo naman. Ano ba nakain mo? Wala. Tuwan-tuwa lang ako kasi nakita kita uli. Ako rin. Gosh, you know how much I care. Nasisiyahan nga ako dahil alam ko na malapit ka nang lumabas. Alam mo, Cynthia, napamahal na rin sa akin ang rehabilitation center na to. Dito ko naunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay. At dito ko rin nakilala ang tunay na Diyos. At natutunan ko na hindi lahat ng bagay mabibili ng pera. May kasabihan nga,